Nakatayo sa gilid ng kalsada si Isa at panay ang para sa mga taxi at jeep na dumadaan. Late na siya sa usapan nila ni Crisanta. Kailangan niya pang ma-deliver ang 1 dosenang panty na in-order nito. Nang may huminto, lakad takbo siyang sumakay roon. Dahil bawal magsakay ng pasahero ang mga jeep sa lugar na kinatatayuan niya kanina, mabilis din itong umabante kahit hindi pa siya nakakahanap ng upuan. Nang may makita siyang bakante, sakto naman ang pagpreno ng tsuper na siyang ikinisigaw niya dahil muntik na siyang mapahalik sa matandang lalaki na nakaupo sa gilid niya. Pero ang mas ikinatigas ng buong katawan niya ay nang may maramdaman siyang muka na sumubsob sa matambok niyang pang-upo. Marahas niyang nilingon kung sino yon. Nang makita niyang isang lalaki na nakasuot ng itim na t-shirt at short, agad niyang hinampas sa mukha nito ang daladala niyang panty. "Manyak ka!" Sigaw niya at saka sinampal muli ng panty ang mukha ng gwapong lalaki. Nagsalubong naman ang kilay ng binata. Miss, pwede ba? Kumalma ka, okay? Tsaka, sa lahat-lahat pa talaga ng pwedeng isampal mo sa mukha ko. Panty pa talaga. Baka kasusuot mo lang yan, ha? "Hoy!" Dinuro ni Isang mukha ng lalaki habang pinanlalakihan niya ito ng mga mata. "For your information, bago itong mga panty na dala ko." Dugtong pa niya. "At kayo?" Sabay tingin niya sa mga kapwa niya pasahero, maging sa driver na bigla na lang nagpreno dahil sa biglang tumawid na aso. "Nakita niyo kung paano sumubsob ang mukha ng lalaking to sa puwet ko? Tsaka, naramdaman ko rin na hinalikan niya ang puwet ko. Damang-dama ko yung nguso niya sa puwet ko. Kaya manong tsuper, pakiusap, ibaba niyo kami sa barangay." Excuse me lang, miss, ha? Hindi ko hinalikan ang puwet mo. Oo, sumubsob nga ako pero hindi ko hinalikan niyang... Yak! Kilabutan ka nga. Usal ng binata sa kanya na mas ikinapantig ng tenga niya. Dahil doon, rumibat din siya ng rumibat. Dahil bad trip ang binata kanina pa. Pinatulan niya rin ng maanghang na salita si Isa. Yun nga lang, nagalit ang mga pasahero. Dahil doon ay kapwa na tahimik ang dalawa. Tiningnan din ni Isa ang mga kapwa niya pasahero at totoo nga. Puro estudyante nga ang mga ito at mga taong papasok sa kani-kaniyang mga trabaho. Dahil sa pag-aaway nila, ibinaba na sila ng tsoper sa gilid ng daan, kung saan malayong-malayo pa sana sa mga pupuntahan nila. Ibinalik na rin ng tsoper ang ibinayad nila kanina. Maging ito, napainit nila ang ulo dahil marami sa mga sakay na pasaherong bumaba na lang din kanina dahil sa inis sa kanila. "Alam mo, kasalanan mo to eh. Kung hindi ka lang sana sumubsob sa puwet ko at hinalikan pa talagang pang-upo ko, eh di sana na-deliver ko na itong mga panty na in-order ng suki ko. Kaimbyerna ka." Pwede ba, miss? Sa itsura mong yan at sa panot na puwet mo, hindi ko pag-iinteresan. Aksidente ang lahat ang nangyarit, lilinawin ko. Sabay duro nito sa mukha niya. Hindi ako manyak. Mas malakas na sigaw nito sa mukha niya. Natulala naman si Isa. Kasabay niyon, pumara na rin ang taksing binata at iniwan siyang walang naiimik kahit ano. Laglag lang ang panga niya. Nang makabalik siya sa tamang kwisyo ay kaagad niyang sinundan ng tingin yung papalayong taxi. "Hoy! Hindi panot ang puwet ko! Manyak!" Sigaw niya bago pumara ng panibagong jeep. Pagkarating sa bahay ng kaibigan at suking si Crisanta, inilabas niya ang lahat ng saloobin niya. Tawa naman ang tawang kaibigan at tinukso pa siya sa binatang humalikdi umano sa puwet niya. "Yak! Alam mo girl, kahit siya na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo, isusumpa ko sa bato. Hindi ko siya magugustuhan. Never!" Samantala, magkasalubong ang kilay ni Kenzo na pumasok sa loob ng kanyang opisina. Naligo kaagad siya sa banyo at pinangkukuskos ang mukha niya. Buisit na babaeng yun. Hindi ba niya alam kung sinong pinapahiya niya? Damn it. Ako lang naman si King Kenzo, oh. Ibinato niya sa kawalan ang hawak niyang panghilod at saka binuksan ng shower at muling kinuskos ang mukha. Nang matapos maligo at magbihis, bigla namang pumasok ang sekretary niya at masamang balita kaagad ang hatid nito sa kanya. "Sir, ikinancel po ni Mr. Chung meeting niyo ngayon regarding sa shares niya." Hindi pa man natatapos ng sekretary niyang sinasabi, agad niyang kinuha ang logbook sa kanyang lamesa at binato yon sa sahig.
Lumunok naman ng malapot na laway ang sekretary niya bago pinulot yon at ibinalik sa lamesa. Damn it! Baka naman hindi maayos ang pakikipag-usap mo sa kanya. Palagi na lang may nakakancel na meeting. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko bago ko nakarating dito, ha, Claire? Matalim na sigaw niya sa dalagang ngayon ay nakayuko na. Sorry po, sir. Tatawagan ko na po siya dapat kanina para i-update sa oras ng meeting niyo. Since na-late kayo ng dating. Kaso nauna na po siyang tumawag at sinabing cancel. Kaya naman pala eh. Hindi ka naman pala naging maagap. Alam mo, hindi ko kailangan ng sekretarya ang palpak sa lahat ng oras. You're fired. Lumayas ka na dito sa office ko. Bago pa ako hindi makapagtimpi sa'yo. Nangingilid naman ang mga luha ni Claire na lumabas ng office niya. Nasuntok naman ni Kenzo ang lamesa niya at nabasag ang tempered glass niyon. Damn it. That girl, minamalas ako dahil sa kanya. Umanda ka lang talaga sa akin. Galit niyang usal bago kinuhang cellphone sa bulsa at tinawagan ng mekaniko na gumagawa ng sports car niya. Sinigawan niya ito at sinabing tapusin kaagad ang pagkukumpuni sa sasakyan niya bago niya pa ito ipatanggal bilang mekaniko ng kanilang pamilya. Kinabukasan, maagang naglako ng mga panty si Isa sa palengke. Maging ang mga suki niyang tindera ay inalok din niya. Samantala, si Kenzo na abala sa pagbili ng tubig sa isang manang ay napansin ng dalaga. Damn it. Yun yung babae. Aniya matapos makuha ang tubig. Nagtago siya sa isang sulok nang bigla ay makaisip siya ng kalokohan. Bumili siya ng bonnet at mask at sakay sinuot yon. Sa tingin mo, tanga lang ang walang ganti. Igting ang panganyang bulong at saka pinatid ang paa ni Isa na siyang ikinagulat ng dalaga. Dahil maputik ang lupang inaapakan, sumubsob nga ang mukha ng dalaga sa putikan, maging ang mga panty niyang dala na dumihan. Kung ako sumubsob sa puwet mo, ikaw naman sumubsob sa putikan. Deserve. Bulong pa niya bago maangas ng ngumisit, ipinasok sa magkabilang bulsa ang mga kamay. Nang iangat naman ng dalagang mukha niya, natawa si Kenzo. At sa pagtawa niyang yon, isang nakakatakot na titig ang itinapon sa kanya ni Isa. Hayop kang lalaki ka! Gigil na wika nito sa binata sa katumayo upang habulin si Kenzo. Pabilis namang tumakbo si Kenzo upang hindi abutan ni Isa. Habang hinahabol ni Isang binata, panay malulutong at maanghang na murang pinukol niya rito. Si Kenzo naman, na kahit hinihingal na sa kakatakbo, ay malakas pa ring natatawa. Tila saglit niyang nakalimutan ang lahat ng problema niya. Tarantado ka! Mahabol lang talaga kita! Sasakalin kita ng mga panty! Hayop ka! Hayop ka! Mahabang sigaw ni Isa at tila'y gusto nang maiyak sa inis na binata. Lalong natawa si Kenzo at nang may makitang iskinita, agad siyang pumasok doon. Hindi naman siya napansin ni Isa at nagpatuloy lang ito sa pagtakbo. Ay, such an idiot. Ipinahiya mo ko nun. Ikaw naman ngayon. At least we're quits. Ngisi niya sabay tanggal ng bonnet at mask niya. Nang palabas na siya sa makipot na iskinita, napansin niyang isang piraso ng panty na may bahid pa ng putik. Agad niyang kinuha yon. Natawa pa siya noong una dahil siguradong nalaglag yun ni Isa. Pero nang makita niya ang tatak na KKK, otomatikong nawala ang ngiti sa mga labi niya. Teka, ibig sabihin, sa amin siya kumukuha ng mga panty na inilalako niya sa palengke? KKK stands for King Kenzo Kawamoto, na siyang full name niya. Isa siyang anak ng magkahalong Pinay at Japanese na lalaki na parehong kilala sa kanilang kumpanya na tinatawag nilang KKK Wear and Kirei Corporation. Only child lang kasi si Kenzo. Nang isilang siya ng kanyang ina, doon nagsimula ang kanilang kumpanya at sinunod nga nila ito sa pangalan ng binata. Kinagabihan, hindi mapakali si Kenzo habang hawak-hawak pa rin ang maduming panty na may tatak na KKK. Sa kuryosidad, inutusan niya ang isa sa mga tao niya na alamin kung saan nakatira si Isa. Hindi nagtagal, nakuha rin niyang address. Maliit lang palang apartment niya. Bulong niya habang nakatayo sa labas ng unit ni Isa. Nang makita niya ang salitang bakante sa pinto ng katabing unit ni Isa, napangiti siya. Agad niyang kinausap ang landlord at kinuha yon ng walang pagdadalawang isip. Sa unang araw ni Kenzo sa bagong unit, ayos naman ang lahat.
Tahimik, malamig sa loob, at sa wakas ay nakapagpahinga siya ng maayos. Pero pagsapit ng ikalawang gabi, nabulabog na lang siya ng isang boses ng babae mula sa kabilang unit. Mga sis, buy niyo na tong panty. Limited stocks lang to ha. Napabalikwas siya ng bangon. What the hell? Agad niyang tiningnan ng orasan, 11:00 na ng gabi. Hindi na siya nakatulog pagkatapos noon. Hanggang 3:00 ng madaling araw, rinig pa rin niya si Isa. Todo energy pa rin sa pagla-live selling nito. Kinabukasan, bangag siyang nagising sa alarm niya. Nang tuusin niya kung ilang oras lang ang naging tulog niya, 3 lang. Nanlumo tuloy siya at dahil may meeting, wala siyang choice kundi ang gumayak na. Paglabas niya ng unit, sakto namang lumabas si Isa. Pasan-pasan ang 2 malalaking bag ng mga panty. Hirap na hirap ito at hindi na siya napansin pa. Halata sa mukha nitong puyat, pagod at kawalan ng pahinga. Kahit buhok nito ay hindi na nagawa pang suklayin. Nalaglag tuloy ang panga niya sa nakitang kasipagan ng dalaga. Ayos din naman pala siya. Patangu-tangu pa niyang aniya sa sarili bago sinubukan tulungan si Isa dahil sa awa. Pero dahil madulas ang daan at pababayon, na out of balance siya. Nahawakan pa niya si Isa pero ang mga bitbit nitong bag ng panty nagpagulong-gulong at sumabog sa daan. Sa galit ni Isa, pinagsisipa niya si Kenzo. Ang binata naman ay hindi malaman kung paano magre-react. Naawa pa siya nang makitang paluha na ito dahil ang ibang panty ay nadumihan pa ng sobra. Mag-aalok pa sana siyang papalitan na lang pero dinuro-duro lang siya ni Isa. Alam mo ikaw, piko na ako sa'yo. Bakit pa kasi sa dinami-dami na magiging kapitbahay ko? Ikaw pa talagang manyak? Alam mo, kung alam ko lang talagang ikaw ang kukuha ng unit na to. Sana ako na lang umupat ginawa kong bodega ng mga panty na binibenta ko. Kaysa araw-araw kong makita yung nakakabanas ng pagmumukha mo. Diyan ka na nga, buwisit! Nalaglag ang panga ni Kenzo at nakatangang tiningnan ang nagkukumahog na si Isa sa kadadampot ng mga panty nito. Ang iba narumihan pa. Kinahapunan matapos ma-deliver ni Isa ang mga malilinis na panty sa mga suki niya. Agad din siyang umuwi para labhan yung mga panty na nadumihan. Si Kenzo naman, umuwi na ring saktong 5:00 at gustong magpahinga. Maya-maya, bigla namang humangin ng malakas at nagbabadya ang ulan. Mabilis na tumakbo si Isa sa labas ng bahay para kunin ang mga yon. Si Kenzo naman, na nakangiti habang hawak ang isang tasa ng kape, ay lumabas ng unit niya para sana magpahangin. Pero pagbukas niya ng pinto, sumampal sa mukha niyang isang piraso ng panty na tinangay ng malakas na hangin. Nang tingnan niya yon, napangiwi siya nang makitang isang maluwag na garter at butas-butas ang pudya ng panty. Nakita naman yun ni Isa at agad tumakbo palapit sa kanya. Hoy! Ibalik mo nga yan! Sigaw ni Isa sabay agaw ng panty sa kamay ni Kenzo. Halatang hiyang-hiya siya, namumula ang pisngi habang tinatakpan ng muka. Napatingin lang si Kenzo, bahagyang napangiti habang pinagmamasdan ng dalaga. Seriously? Ito yung personal undies mo? Hindi mo man lang mapalitan. Puro branded daw yung binebenta mo, diba? May halong pangaasar na usal ni Kenzo. Wala kang pake. At least ako, marangal ang trabaho. Ikaw, walang magawa sa buhay kundi mangistorbo. Sagot ni Isa sabay talikod. Ngumisi lang si Kenzo, tila lalong naaliw sa pagiging piko ng dalaga. Samantala, pagkapasok ni Isa sa unit niya, gusto na niyang magwala. Nung pumasok sa kukote ko't, hinayaan ko makita niya yon. Diyos ko po, inay. Butas-butas pa naman tong punja nito. Samantala, sa kabilang unit, napailing lang si Kenzo habang nilalagok ang kape. Unbelievable. She's messy, loud, and ridiculous. Pero bakit parang... Napahinto siya at bahagyang natawa sa sarili. Nakakatuwa. Lumakas pa lalong ulan sa labas at habang naririnig ang patak sa bubong, pareho silang napabuntong hininga. Si Isa dala ng hiya at pagod. Si Kenzo naman dala ng kakaibang interes sa babaeng dati ay gusto lang niyang gantihan pero ngayon ay tila mas gusto na niyang pagtripan. Pagod na pagod si Kenzo pag uwi ng gabi. Ramdam pa rin niya ang matinding sakit ng ulo sa dami ng meeting niya kanina.
Kaya ang tanging gusto lang niya ay ang humiga at makatulog ng mahimbing. Pero hindi pa man siya nakakapikit, biglang umalingaw-ngaw ang pamilyar na boses mula sa kabilang unit. Mga sis, may bago tayong panty ngayon. Super stretchable. Huwag niyong palalampasin. Napamulat siya ng mata at napahampas sa unan. You've got to be kidding me. Mabilis siyang tumayo, galit na binuksan ng pinto at kumatok ng malakas sa unit ni Isa. Oy, Miss Panty Girl, pwede ba? 10:00 na ng gabi. Gusto ko matulog. Pagod din ako. Sigaw niya. Nang marinig ni Isa ang boses ng binata, agad niya itong nilabasan. Bakit ba nagugulo ka pa? Anong pakialam ko kung gusto mong magpahinga dahil sa napagod ka? Hawak ko bang kama mo? Excuse me, kung hindi malinaw sa'yo, lilinawin ko. Nagtatrabaho ako Nagla-live para kumita ng pera. Kung may problema ka ron, lumayas ka rito. Maghanap ka ng ibang uupahan mo. Buwisit ka? Supalpal ni Isa kay Kenzo, sabay sara niya ng malakas sa pinto. Lalo namang nainis ang binata at naikuyom ang kamao. Fine, gusto mo na ingay? Bibigyan kita ng ingay. Pagbalik niya sa unit niya, binuksan niya ang speaker at pinagtugtog ng todo ang malakas na rock music. Pinaghampas pa niya ng tsinelas ang pader at sinabayan ng kalampag ng mga kaldero. Ayan, masaya ka na. Sigaw niya habang tumatawa. Sa kabilang unit naman, umigting ang mga panga ni Isa sa galit. Hayop ka talaga. Alam mo nang nagkahanap buhay yung tao. Agad siyang sumugod sa unit ni Kenzo dala ang bagong hasa niyang kutsilyo. Nang marinig naman ng binatang galit ng pagkatok ng dalaga sa pinto niya, abot tengang ngiti niyang binuksan yon. Ngunit napaigtad ng bumungad sa kanyang matalim na kutsilyong na sinagan pa ng ilaw kaya't kuminang. Hoy, anong gagawin mo? Masakit yan. Easy, okay? Sorry. Hindi ka naman mabiro. Mabilis niyang usal habang napapaatras. Ang magkabilang kamay niya, nakataas din kapantay ng ulo niya, tanda ng pagsuko. Pagod na ako, Kenzo. Kailangan kong pumutak sa black up na yon para makabenta. Kung hindi ko gagawin yon, hindi ako mabubuhay. Kaya kung wala kang pakisama, pwede bang lumayas ka na lang dito? Hindi nakapagsalita si Kenzo. Habol lang niya ang sariling hininga. Minsan ka pang manggulo, Kenzo. Hindi ako magdadalawang isip na saksakin niyang bunganga mo gamit ang kutsilyo ko. Isa na lang talaga. Matalim ang tinging sabi nito sa kanya bago siya iniwan na halos takasan ng puso sa kaba. Nasapo na lang tuloy niya ang dibdib nang maisara na niya ang pinto. Walang iyang babaeng yun. Ubod ng tapang. Nakaalam mo natatakot ako sa'yo. Hindi no. Tandaan mo, Isa. Or not yet done. Ilang araw ang lumipas, nagising si Kenzo pasado 1:00 ng madaling araw. Tahimik ang paligid. Walang boses ni Isa na nagla-live o nagbebenta ng panty. Napaangat tuloy siya ng kilay. Weird. Lumabas siya ng unit para silipin kung may ilaw pa sa kabila. Pero bago pa siya makalapit, may biglang kalabog sa likod niya. Isa? Namilog ang mga mata niya nang makita itong nakahandusay sa sahig. Mabilis niya itong binuhat at dinala sa loob ng unit niya dahil wala naman kasi siyang susi ng unit ni Isa. Nang mahawakan niya ang noon nito, napasigaw siya. Damn, ang init. Tinawagan niya agad ang landlady para magpatulong at nang bumaba ng lagnat ni Isa, napabuntong hininga siya. Kapag tulog ka lang pala, hindi nagmumukhang dragon. Sana palagi ka nalang tulog. Bulong niya bago na pagdesisyon ng humiga sa tabi nito. Ano ba kasing choice niya? Isa lang naman ang higaan sa unit niya. Alangan namang sa semento siya matulog. Mananakit lang ang likod niya. Kailangan pa niyang pumasok bukas ng maaga. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Kenzo nang marinig niya ang malakas na sigaw ng babaeng nasa tabi niya. Ah! Anong ginawa mo sa akin? Hysterical na hiyaw ni Isa habang nakabalot sa kumot at takot na nakatingin sa kanya. Ano bang problema mo? Galit ding hiyaw ni Kenzo pero agad siyang pinagsisipa ni Isa sa tiyan. Anong problema ko? Nagmamaang-maangan ka pa? Bakit iba na tong suot ko, ha?
damit mo yata to eh. Tsaka, bakit magkatabi tayo sa kama? Tuloy-tuloy na sigaw nito habang hinahampas siya ng unan. Aray, aray! Hoy, Miss Panty Girl, huwag kang assuming. Nilagnat ka kagabi. Hinimatay ka sa labas ng pinto ko. Pasalamat ka nga, tinulungan pa kita. Pilit niyang paliwanag habang umiilag. Bakit magkatabi tayo sa kama? Panibagong sigaw ni Isa, sabay isa pang sipa na ngayon ay sa mukha niya tumama. Aray, teka lang. Wala nang bakanting space. Malit lang unit ko oh. Nakikita mo naman. Sigaw ni Kenzo bago tuluyang nahulog sa kama. Sa kasamaang palad nga lang, nguso ang nauna. Nagdugo pa yon. Sa galit, tumayo siya at nagpamewang sa harap ni Isa. Ako na nga itong tumulong. Ako pa itong naging masama. Para lang din sa kaalaman mo, kahit suot mong bra, hindi ko nakita. Yung landlady natin ang nagbihis sa'yo. Wala lang daw siyang susi ng unit mo kaya hindi kita nilipat doon. Napaka-assuming mo. Para namang pagtsatsagaan kita sa lagay mong yan. Hindi ka man lang yata nagsusuklay. Ang sabihin mo, bastos ka. Manya ka talaga. Nung una pa lang alam ko ng masama na talagang ugali mo. Bastos! Nakakawalan ka na ng ganang tulungan ha. O sige, lumayas ka na sa unit ko at doon ka na sa unit mo. Naglakad palapit si Kenzo sa pinto at pinagbuksan ng dalaga. Nakairap namang lumabas si Isa at hinila pa talaga nito ang pinto. Kumalabog tuloy yung sumara. Napangisi si Kenzo. Ang angas. Inis niyang bulong at saka lumundag sa kama para muling matulog. Samantala, nang makabalik si Isa sa unit niya ay kaagad siyang naligo. Pinagkuskus niya ang buong katawan niya, lalong-lalo na ang masiselang bahagi ng katawan niya. Hayop na lalaking yun. Napakakapal ng mukha niya. Gahasain ba naman ako? Walang niya siya. Ipapakulong ko talaga siya. Hindi porket gwapo siya. Akala niya okay lang. Patuloy na nag-alburuto si Isa, lalo na sa tuwing ini-imagine kung paano siya binaboy ng binata. Halos lamutakin na lamang tuloy niya ang sariling muka dahil sa buwisit. Ikaw naman kasi Isa. Bakit wala ka man lang naramdaman? Bakit hindi ka man lang nagising? E di sana nasapak mong mukha nun at nasipa mong itlog nun. Ay, buwisit! 2 oras ang mabilis na lumipas. Tulala lang siyang nakatitig sa kawalan habang yakap ang sarili. Hanggang ngayon ay hindi nawawala sa isip niyang nangyari kanina. Hanggang sa nakaramdam siya ng gutom. At dahil walang stock ng pagkain sa ref, ay hinanap niyang wallet para bumili na lang ng hotdog at itlog sa tindahan. Hala, nasa ng wallet ko? Nagsimula na siyang makaramdam ng kaba hanggang sa maisip niyang posibleng naiwan ang wallet niya sa unit ni Kenzo. Nalintikan na. Madiing bulong niya sabay kuha ng tuwalya niya at binalot yon sa balikat niya. Pagkatapos ay sinugod ang binata. Hoy! Animal ka! Kinuha mo na ang virginity ko. Pati ba naman yung wallet ko? Abay, dati ka bang siraulo, ha? Lumabas ka dyan! Walang yaka! Malakas niyang sigaw habang kinakalampag ang pintuan ng unit ni Kenzo. Ilang sandali bigla namang bumukas ang pinto at iniluwa niyo ng binata na tanging puting tuwalya lamang ang tumatakip sa kasalanan nito. Tumutulo din ang buhok nito at bawat patak ng tubig ay marahang bumabagsak sa napakatipuno at nakakalaglag panty nitong katawan. Si Isa tuloy ay nalaglagan pa nga. Hindi siya nakapagsalita at tila naputulan na ng dila. Ang mga mata niya ay napako na sa 6-pack abs ng binata. Itinaas ni Kenzo ang braso at itinukod yun sa pinto. Mas lalo tuloy naglaway si Isa. Ohoy, animal ka! Yung wallet ko? Ngumiti naman ang nakakaloko at may halong pangaakit si Kenzo. Mas lalo tuloy dumagundong ang kaba sa dibdib ni Isa. Shite naman, nangaakit ba siya? Bulong niya sabay kagat sa ibabang labi. Natawa naman si Kenzo nang makita yon. Ba't nangangagat labi ka? Naaakit ka na ba? Malokong sabi nito at saka siya pinakatitigan ng sobrang lagkit sa mata. Napakurap-kurap naman ang mga mata ni Isa. Hindi no? Ano ka, sinuswerte? Kinakabahan at kunwari ay galit na sabi nito. Natawa naman si Kenzo. Talaga ba? Bakit parang kinakabahan ka yata? Nagsalubong naman ang kilay ni Isa. Excuse me, in your dreams,
Alam mo ikaw, kesa kung ano-anong iniisip mo, ibigay mo nilang wallet ko. Total yun ang sadya ko dito. Hindi ako makakabili ng ulam. Galit na sabi nito at wala sa sariling na itulak ang dibdib ng lalaki. Naramdaman tuloy niya ang matigas na abs nito. Sa paningin niya ay tila humintong pagtakbo ng oras. Napangisi sabay ngiti naman na nakakaloko si Kenzo. Kunwari ka pang wallet ng pakay. Sumachancing ka lang eh. Nanlaki naman ang mga mata ni Isa. Hoy, ang taas ng pangarap mo. Kasing taas nito? Itinaas ni Kenzo ang kamay at doon ay nanlaki na lang ang mga mata ni Isa nang makitang hawak na pala nitong wallet niya. Hala, wallet ko yan! Sigaw niya sabay ilang ulit na lumundag. Ngunit dahil may kaliitan, hindi niya man lang maabot-abot ang kinukuha niya. Hanggang braso lang ng binatang abot niya. Ay, gusto mo ba talaga itaas pa kita para maabot mo? Mapanuksong wika ng binata bago hinilang bewang ni Isa at idinikit ito sa kanya. Tulad ng inaasahan, awang ang bibig ni Isa at nakatulala sa napakagwapong mukha ng binata. Si Kenzo naman na natutuwa sa nakikita, mas inilapit ang mukha sa mukha ng dalaga. Isang maling galaw na lang, mahalikan niya na ito. Hindi ba't pinagbibintangan mo kung ginahasang ka? What if totohanin ko? Makakapalag ka ba? Saad nito sa napakamaskulado at nakakaakit na tono. Bakit hindi ka makapagsalita? Nasaan ang tapang mo? Dagdag pa niya. Ang dalaga naman ay pilit ibinalik ang sarili sa katinoan dahil naalala niyang nakatapis ng ito at posibleng wala pang suot na pangibaba. Agad niyang tinuhuran ang kasalanan nito. Sandali pa siyang natulala dahil naramdaman niyang medyo nakatayo na pala yun bago niya narinig ang malakas na pag-aray ni Kenzo. Akala mo may isahan mo ko? Sorry ka! Inis na sabi ni Isa sabay lundag para tuluyang makuha ang wallet niya sa binata. Ngunit sa pagbagsak ng mga paa niya, na out of balance siya dahil sa paa ni Kenzo na nakaharang. Naapakan niya yon nang hindi sinasadya kaya mas lalong umaray si Kenzo. Si Isa naman na nawala sa kontrol, bigla ay napasandal sa katawan ni Kenzo. Dahil hindi yun inasahan ng binata, na out of balance din siya at bumagsak sa sahig. Si Isa na napasandal sa kanya kasama niya ring bumagsak. At dahil sa insidenteng yon, natagpuan na lamang nila ang mga sariling nanlalaki ang mga mata at naglalapat na ang mga labi nila. Ilang segundo ang napakabagal na lumipas na kahit pumikit ay hindi nagawa ni Isa. Tanging ang malakas na pagkabog lang ng dibdib niya ang naririnig. Ngunit nang maramdaman niyang ngumisi ang labi ni Kenzo, ay mabilis siyang napabalik sa ulirat. Agad-agad siyang napatayo nang wala sa oras. Pagkatapos ay inayos ang sarili. Kinuha rin niya ulit ang wallet niyang nalaglag kanina nang hindi niya namamalayan. Saka nagtatakbo na lumabas ng unit ni Kenzo. Dumiretso siya sa kwarto niya at doon ay pinagsasampal ang sarili. My God, Isa! Ano ba yun? Saad niya at nagpagulong-gulong sa kama. Samantala, si Kenzo ay nakangiti lang na bumangon. Hinawakan pa niya ang labi niya. Pagkatapos ay napailing pa ng ulo. Ay, Kenzo. You're so playful. Kinabukasan, sabay na bumukas ang pinto ni na Kenzo at Isa. Nang magkatinginan sila, agad umiwas si Isa sabay irap sa binata. Si Kenzo naman, sinundan lang ng tingin si Isa sabay tawa ng mahina. Habang ginagawa niya yon, biglang may babaeng lumuwa sa pinto. Konti pang nagulat si Kenzo ngunit nang tingnan siya nito, agad itong napatakip ng bibig sabay tili. Si Isa, na naglalakad na sana palayo, ay natigilan. OMG! Ikaw ba yung Kenzo na tinutukoy ni Isa? Yung naka one night stand niya? OMG! Hoy girl! Hindi ka nalugi dito! Ang gwapo! Tili ni Crisanta, ang suki/best friend ni Isa. Pwede ba Chris? Tara na okay? Nakikita ko palang pagmumukha ng hinayupak na yan. Nasisira ng araw ko. Tapos dadagdagan mo pa? Tara na. Hala siya, ang sungit ah. Umirap si Crisanta sabay lingon kay Kenzo at saka ngumiti ng malapad. Hi, ako nga pala si Crisanta. Chris na lang for short. Kaibigan ako ni Isa.
Dagdag pa niya at inialok ang kamay. Tiningnan naman yun ni Kenzo ngunit ngumiti lang. Kenzo, Tanging sabi niya at isinuksok ang kamay sa bulsa. Pagkatapos ay sumunod na kay Isa. Ay? Nareact na lamang ni Crisanta. Ngunit nang makitang kinukulit ni Kenzo ang kaibigan niya, ay napangiti na lamang siya. Kinuhanan niya rin ito ng mga larawan, maging video upang ipakita sa kaibigan. Isang araw, naisipan ni Kenzo na pagtripan na naman ito. Nang malaman niyang order ng panty ni Isa, siya ang mismong nag-asikaso nun. Nilagyan niya ng mga malalaking bato sa loob para bumigat at sumakto sa timbang na in-order ni Isa. Nang matanggap ni Isa yon, nagwala siya at sinugod ang pabrika. Pero nalaman niyang hindi ito doon pinak, kaya naman nagpunta siya sa mismong kumpanya para magreklamo. At malasubas niyang hinanap ang CEO sa galit niya. Lalo na't marami rin ang panty na narumihan at nasira dahil sa mga batong nakalagay doon. Miss, sabihin niyo sa akin kung saan floor nakatayo yung office ng CEO niyo dito. Kailangan ko siya makausap. Mainit ang ulong tanong niya sa babaeng nakatayo sa customer service. Ngunit imbes tulungan, tinanong lang siya nito kung may appointment ba siya. Appointment? Hindi na kailangan ng appointment, miss. Sapat itong ginawa niya sa mga dala kong panty para sugurin ko siya ngayon. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito, ha? 10,000, miss. Nandito lahat ng puhunan ko. Tapos lalagyan niya lang ng bato para makapandaya. Sige na, iharap niyo sa akin ang CEO niyo bago ko mag-iskandalo dito. Dahil sa inasta ni Isa, napilitan ng mga ito na sabihin kung nasa ang floor ang CEO. Agad namang tinungo yon ni Isa. Bitbit ang mabibigat na panty na may halong malalaking bato. Nang makarating, agad niyang pinagkakatok ang pinto. Hoy! Mr. CEO! Lumabas ka dyan! Sigaw niya sabay katok ng malakas sa pinto. Ilang minutong nagdaan. Narinig niya ang pagtunog ng doorknob. Tanda na binubuksan na kung sinong pinto. Ikinuyom niya ang kamao at inihanda ang kamay. Talagang sasampalin niyang mukha ng CEO na yon. Once na yon ang nagbukas ng pinto. Humanda ka! Bulong pa niya at masamang pinakatitigan ng pinto. Maya-maya, biglang bumukas ang pinto at nang makita niyang lalaki yon, agad niyang itinaas ang kamay upang sampalin ng lalaki. Ngunit natigilan nang makita si Kenzo? Sigaw niya sabay laglagang pa nga. Oh, Isa. Why? Nakangiting piloso po namang balik tanong ni Kenzo sa dalaga. What the heck? Anong ginagawa mo rito? Ha? Why? Office ko to. So what? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Anong ginagawa mo rito, Isa? Ano? Office mo? So, ikaw ang CEO nito? Tumango si Kenzo sabay ngiti ng taas noo. Muli ay nalaglag ang panga ni Isa. Muling bumalik sa alaala niya kung ano ang mga nangyari sa kanila sa nakaraan. Yung pagkakataon na sinampal niya ito ng panty sa mukha. Ipinahiya sa maraming tao sa gitna ng jeep. Naging kapitbahay na ubod ng buwisit. Ang lalaking kumuha ng first kiss at virginity niya. Oh my God! This can't be happening! Bulalas niya ng paulit-ulit. Si Kenzo, mas lumawak ang ngiti. Napag-cruise pa nito ang magkabilang braso at saka isinandal ang balikat sa hamba ng pinto. Ano pa bang inaarte mo, Isa? Nakita mo naman na, nakasuta ko. Ang gwapo ko, oh. Presko nitong sabi na ikinasama ng pagmumukha ng dalaga. Ang hangin mo talaga. Sigaw niya at saka pinaghampas ng dala niyang shoulder bag ang binata. Ipinangtabing naman ni Kenzo ang mga braso niya. Aray, ano ba, Isa? Masakit, ha? Wala akong pakialam. Hayop ka? Talaga mong wala kang ibang gagawin kundi sirain ang araw ko, no? Ikaw ang CEO? Talaga? Sa ligay mong yan, CEO ka na? Kung CEO ka talaga, bakit napaka-unprofessional mo, ha? Bakit imbis na puro panting ilagay mo sa order ko, hinaluan mo ng bato? Gusto mo ba talagang iskandalo, ha? Pwes, talagang pagbibigyan kita. Hiyaw ni Isa sa binata habang patuloy itong pinaghahampas. Nang kahit papano ay nasiyahan, nagpunta siya sa gitna ng hallway, sa lugar na maraming tao at saka sumigaw ng sobrang lakas. Hoy, kayo! Oo, tama! Kayong mga empleyado ng hinayupak ni CEO na to.
Alam niyo ba na sobrang dami ng atraso nito sa akin, ha? Sa jeep pa lang. Alam niyo bang sinusub niya ang mukha niya sa puwet ko? Oo, hinalikan niya ang pangupo ko. Tapos hindi lang yon. Inalam niya kung saan ang apartment ko. Alam niyo kung anong dahilan? Kasi may balak siya. At yung balak niya, nagawa niya na. Rapist ang lalaking to! Rapist ang hayop na to! Halos mapatid ng ugat sa lalamunan ni Isa habang sinisigaw yon at itinuturo ng madiin si Kenzo. Si Kenzo naman, biglang nanlamig ang buong katawan at hindi malaman kung paano patatahimikin ng babae. Teka lang naman, huwag kayong maniwala rito. Anong rapist? Hindi ako rapist. Paglilinaw niya. Hindi rapist? Eh bakit pagising ko? Magkatabi na tayo sa kama at iba na ang suot ko. Ha? Sige nga. What the? Hoy Isa, sinabi nga landlady nga ang nagbihis sa'yo. At wala akong susi ng unit mo. Kaya hindi kita naihatid sa kwarto mo. Basta. Napakarami mong alibay. Rapist ka. Rapist ka. Period. Manya ka. Pagpupumilit niya sa sinisigaw ng binata at muling hinarap ang mga empleyadong nakapaligid sa kanila. Kaya kayo, lalo kayong mga babae, hindi porket gwapo tong boss nyo, masyado na kayong komportable. Rapist to! Muli ay nag-iiskandalo siya, kaya ang mga nakapalibot sa kanila ay mas lalong nagbulungan. May mga tao na ring lihim na kumukuha ng video at larawan. Ilang sandali pa, natigilan na si Isa sa pag-iiskandalo nang isang galit na sigaw ang nagpatinag sa kanya. Stop! Agad niyang nilingon na pinanggalingan ng boses. Isang matandang babae at lalaking nakita niya. Katulad ni Kenzo, formal na formal din ang kasuotan ng mga ito. Makikita sa kanilang pananamit ang kayamanang meron sila. Bigla tuloy ng liit si Isa. Ang anak ko bang tinatawag mong rapist? Iskandalosa? Mataraya puno ng otoridad na hiyaw ng matandang babae kay Isa. Napalunok siya. Si Kenzo naman, hindi na malaman ang gagawin. Ma'am, let me explain. Hindi totoo ang sinasabi niya. Baliw lang tong babae na to. At saka kung mangre-rape na lang din ako, bakit hindi ko pa ginandahan? Nakita niyo naman ang mukha ng babaeng to. Aray! Sigaw ni Kenzo, sabay hawak sa binte at napatalon-talon pa ng isang paa. Anong hindi o ginandahan? Gusto mong gawin ko rin kagandahan yung pagmumukha mo? Pagkatapos mo akong gahasain, sasabihin mo yan? Nagpapanting ang tenga na bulalas ni Isa. I said stop! Ano ba? Hindi na ba kayo nahiya? Muli ang hiyaw ng matandang babae at namumutla na sa galit. Pilit naman siyang pinakakalma ng asawa nito. Para naman bata si Kenzo na binubulungan si Isa ng, Ikaw kasi. Sagot naman ni Isa. Anong ako? Ikaw tong nanguna. Kung hindi mo sana nilagyan ng mga bato yung order ko mga panty, hindi ako matitrigger na gawin to. Bulong niya pabalik sa binata. Patuloy silang nag-away sa pabulong na paraan. Ang pasensya naman ng ginang ay tuluyan ng nauubos dahil sa kanila. Hindi ba talaga kayo titigil? Ha? Talagang mag-aaway pa kayo sa harap ko? Ikaw, Kenzo! Alam mo ba kung anong pangalan at reputasyon ng dinudungisan ng babaeng yan? Yes, ma'am. Ipadadampot ko na siya sa mga polis. Nanlaki naman ang mga mata ni Isa at kaagad na hinampas ang braso ni Kenzo. Aray! Sigaw ng binata at hinawakan ng braso. Anong ipadadampot? Ikaw ang ipadadampot ko dahil ikaw ang rapist ko. Stop! Napupunong sigaw ng ginang. Linisin mo ang pangalan ng kumpanya natin, Kenzo! Pakasalan mo ang babaeng yan at panindigan mo ang pinaparatang niya kasi kung hindi, kakalat ang balita at pasisira ng tuluyan ng kumpanyang to. Kapag nalaman ng mga investors at stakeholders ang iskandalong to, hindi nila itutuloy ang investments nila at ibebenta nila ang shares nila sa iba. Gusto mo bang mangyari yon? Ha? Dagdag niya. Nalaglag ang panga ni Isa. Ano po? Ma'am, no! Mamili ka. Sisirain ng babaeng yan ang kumpanya o sisirain ko ang buhay ng babaeng yan? Sirain niyo na lang ang buhay niya. Wala akong pakialam. Lalong nalaglag ang panga ni Isa at muling binatukan ng malakas si Kenzo. Wow for your information, buhay kong mas sirang-sira dahil sa ginawa mo. Make your final decision, Kenzo.
Kasi kapag ako ang nagdesisyon, parehas ko kayong sisirain. Hindi ang pipitsuging babaeng yan ang sisira sa pangalan ng itinatag namin ng daddy mo sa loob ng halos 3 dekada. Sagad-salited na sigaw ng ginang at saka nag-walk out. Naiwan namang nakabuntong hininga ang asawa nito at kalmado siyang tiningnan, puno ng pagkadismaya. I didn't raise a child to become a rapist. Lalo na't hindi ako nagpalaki ng anak para lang masira ang pinaghirapan ko mula pagkabata. Linisin mo to, Kenzo. Kung hindi, tatanggalin kita bilang CEO at ipapalit kong pinsan mong si Zach. Natameme si Iza. Todo naman ang reaksyon. No, Dad. No. Then do your job. At kayong mga employees ng anak ko, kapag may lumabas na balita sa media o kahit saan, lahat kayo tanggal sa trabaho. Aniya bago umalis ng bagsak ang magkabilang balikat. Hindi nakapagsalita si Isa. Natulala siya at tila binagsakan ng langit at lupa. Si Kenzo, napaikot na wala sa oras. Sabay hinilamo sa muka at nasuntok pa ang pader sa galit. Look, tingnan mo ang ginawa mo. Nang sa pag-iskandalo mo, pwede akong matanggal sa posisyon ko. At pwedeng matanggalan ng trabaho ang mga empleyado ko na kumakayod lang naman para mabuhay at mabuhay ang pamilya nila. Look what you've done. Isa, tingnan mo! Sigaw ni Kenzo bago banas na nag-walkout at padabog na pinagsaraduhan ng pinto si Isa. Tumulo ng sunod-sunod ang mga luha ng dalaga. Oh my God, Isa! Anong ginawa mo? Kinabukasan, isang katokang narinig ni Isa mula sa pinto ng unit niya. Agad siyang kinabahan at inisip na baka si Kenzo yon. Nahihiya siya at walang mukhang ihaharap sa binata. Sising-sisi siya sa ginawa. Naging padalos-dalos siya at ngayon ang resulta, maapektuhan pa ang iba. Nabingi-bingihan na lamang siya sa pagkatok na yon. Ipinagpatuloy niya ang pagpapak ng mga panty na i-deliver niya mamaya. Isa, please. Alam kong nandyan ka. Open the door. Kailangan natin mag-usap. Ang tinig ni Kenzo. Nilingon ni Isang pinto. Parang hindi niya kayang buksan yon. Alam niyang buong mundo, nagagalit na sa ginawa niyang iskandalo. Isa, hindi natin masusolusyonan to nang hindi mo ko inaharap. Maalaga sa akin ang posisyon ko sa kumpanya. Pero mas mahalaga sa akin yung mga taong madadamay. Gusto lang nilang magtrabaho ng maayos para may maipangtustos sila sa pamilya nila. Kapag hindi tayo nag-usap, lahat sila madadamay. Lahat sila. Pwedeng mawalan ng trabaho. Please, Isa, buksan mo tong pinto. Dahil sa narinig, naliwanagan si Isa. Hiyang-hiyaman siya, binuksan niya ang pinto. Hindi pa niya ito inaalok na pumasok, pero pumasok na ito at ito pa ang naglock ng pinto. Napaangat tuloy ang mukha niya rito at questionadong tiningnan ng lalaki. Teka lang naman, hindi pa kita pinapapasok, 'di ba? Pakasalan mo ko. Nanlaki ang mga mata ni Isa. Ano? Bumuntong hininga si Kenzo ng malalim. Baliw ka ba? Baliw na akong baliw. Pero anong gagawin ko para solusyonan yung ginawa mo? Kakalat sa media na rapist ako. Masisira ang company namin. Ang pangalan namin. At iiwanan kami sa ere ng mga investors namin. Malulugit babagsak ang kumpanya. Matatanggalan pa ng trabaho mga empleyado ko. At ang papalit sa akin, yung sakim na pinsan ko. Hindi pwede yun, Isa. Napakalaking gulo. Isa pa, gusto mo bang makulong ka? Sa tingin mo, papayag ang pamilya ko na masisira sa amin ng lahat tapos hindi ka makukulong? Gagantihan ka nila. Kilala ko si Mama. Totoo niyang sisirain ang buhay mo. Hindi nakapagsalita si Isa at napayuko na lang. Sunod-sunod na patak na rin ng mga luha ang bumagsak sa pisngi niya. Patuloy siyang kinumbinsi ni Kenzo. Sa huli, walang nagawa si Isa kundi harapin ang consequences ng padalos-dalos niyang gawain. Ang aral nito para sa kanya, maging maingat sa bawat kilos at salitang gagawin at sasabihin. Huwag magpadala sa emosyon at kontrolin ang sarili. Kasi kung hindi, ipapahamak lamang siya nito sa huli. Kinahapunan ay dumiretso silang dalawa sa bahay ni Kenzo. Naabutan niyang nakaupo sa sofa ang mga magiging biyanan niya. Ang ginang, magkasalubong ang kilay habang tinitingnan siya. Ang asawa naman nito, malalim na buntong hininga lang ang pinakawalan. Isa lang ang sasabihin niyo sa media.
5 taon na ang relasyon nyo at gusto niya lang lumugar sa tahimik. Kapag lumabas ang issue na rapist yung anong anak ko, linisin mo ang pangalan niya at sabihin mong hindi totoo yon dahil mahal mo ang anak ko. Matagal na ang relasyon nyo at pinaplano nyo ng magkaanak. Sa ganung paraan, lilinis ang pangalan niya at mamamatay ang issue ng kumpanya. Tuloy pa rin ng mga investors namin at ang functioning ng kumpanya. Hindi pwedeng bumaba ang sales namin dahil kapag nangyari yon, alam mo na ang kalagayan mo, babae. Hahayaan kitang mabulok sa kulungan hanggang kamatayan. Madiin, matalim at punong-puno ng galit na bulalas ng ginang sa kanya. Nakaramdam ng matinding takot si Isa. Tumango na lamang siya habang lihim na nakakuyom ang kamao upang pilit pakalmahin ang sarili. Sa pag-uwi nila, bagsak ang magkabilang balikat niyang humiga sa kama. Pinakatitigan niya ang kisame at doon inimagine ang magiging setup nila ni Kenzo kapag kinasal na sila. Diyos ko talaga, para talaga akong kumuha ng batong ipupukpok ko sa sarili ko. Ito pa nga lang na magkapitbahay kami. Halos di ko na kayanin. Maging mag-asawa pa kaya tumira sa iisang bubong? Diyos ko po, inay. Bakit hindi na lang ako mategi? Maktol niya at saka inilubog ang sarili sa unan. Maya-maya, may natanggap siyang tawag, unknown number. Sinagot niya ito sa pag-aakalang mahalaga. Yes, hello? Labas tayo? Nang marinig niya ang boses ni Kenzo, kaagad na sumama ang timpla ng mukha niya. Ano ka? Feeling close? Sorry, di tayo close. Kahit na ikasal pa tayo, hindi tayo magiging close. Ha? Bakit? Sa tingin mo ba okay sa akin ang magiging setup natin? Matapos mo kong sampalin ng panty sa jeep, ipahiya sa mga employees ko na rapist mo ko? Baka lang naman nakakalimutan mo, Isa. Nakasama sa pinirmahan mong kontrata kanina na kailangan natin maging visible sa media. Kailangan palagi nila tayong makita na magkasama at nagde-date. Yung mukhang talagang masaya. Para hindi sila maghinala at di mabuksan yung issue. At least hindi sila magugulat na bigla na lang tayong ikakasal eh. Wala naman akong pinakilalang girlfriend sa media. Umikot ang mga mata ni Isa. Fine, maliligo lang ako. Aniya saka pinatay ang tawag. Ay, Diyos ko talaga. Buisit kasi yung bungangat pagiging OA mo, Isa. Mag-suffer ka talaga ngayon. Dagdag niya bago bumangon at dumiretso sa banyo para maligo. Makalipas ang mahigit 1 oras, lumabas na siya para puntahan si Kenzo. Ngunit ang binata, kanina pa pala naghihintay sa labas. Nakasandal ito sa pader. Nakadekwatro ang mga paa habang nakatayo tinitingnan ang suot nitong relo. Grabe, 2 hours ha? Puna nito bago siya nilingon. Ngunit nang makita nito ang kabuuan ni Isa, natigilan siya. Straight na straight ang dati magulo nitong buhok. Nakasuot ito ng light makeup na sobrang bumagay rito. Nakasuot din ito ng fitted dress na mas lalong nagpakita sa kaseksihan ng dalaga. Medyo malalim din ang pagka-v-neck ng damit nito, kaya't ang cleavage niya medyo pansinin. Nakasuot din ng dalaga ng mataas na high heels kaya't ang tangkad niya halos mapantayan na ng binata. Hoy, hoy, hoy! Muling bumalik sa tamang wisyo si Kenzo nang pitik-pitikin na ni Isa ang noon niya. Ayos ka lang ba? Ngayon ka lang ba nakakita ng maganda ha? Namulang magkabilang pisngi ni Kenzo, bigla siyang nailang. Anong maganda? Yung damit mo, palitan mo nga. Sa bar ka ba pupunta? Masyadong kita yung dibdib mo. Tapos masyadong fit. Ang ikli-ikli pa. Tsaka yung heels mo, babaan mo naman ng konti. Paano kung matisod ka niyan? Umukit naman ang nakakalokong ngiti sa labi ng dalaga. Ay, concern ka? Pinaikot naman ni Kenzo ang mga mata sa inis. Hala siya, bading yata to eh. Bakit pati ikaw nang iirap na? Ang natatawa pang tukso ni Isa. Pwede ba, Isa? Pumasok ka na doon at magpalit ka na. Utos ni Kenzo at ito pang nagbukas ng pinto at itinulak ang dalaga papasok sa unit nito. Naluwagan tuloy ni Kenzo ang necktie na nasa leeg niya. Bigla siyang pinagpawisan at nakaramdam ng init ng katawan. Gabi na pero, bakit ang init naman dito? Ay,
Reklamo niya bago pumasok sa unit niya. Nagpunta sila sa isang simple pero mamahaling restaurant. Ang gusto pa nga ni Isa, sa karinderya na lang kumain para mas mura. Mas masarap din kasi yon sa dila niya, pero hindi pumayag si Kenzo at Anya. Kailangan nga nilang ipakita sa mga taong nagde-date sila. CEO siya, hindi pwedeng sa karinderya. Baka isipin pa ng iba, naghihirap na siya. Habang kumakain ay pinipicturean na sila ng mga tauhan niya para unti-unting maipost sa social media. Ilang na ilang tuloy si Isa at hindi niya man lang magawang kumain ng natural, kung paano siya kumain sa bahay. Hindi ba pwedeng mag-selfie na lang tayo? Bakit kailangan may mga camera ka pa sa paligid? Nakakailang eh. Reklamo ng dalaga. Utos yan ni Mama. Huwag mo nalang pansinin. Pagkatapos kumain ay nanood naman sila ng sine saka nagpunta sa department store para mamili ng mga damit. Gayun din sa grocery store para manindahan ng mga stocks nila sa unit. Hanggang sa pag-uwi, sinusundan pa rin sila ng mga cameraman. Please naman, sa susunod na magde-date tayo, pwede bang walang cameraman? Utang na loob naman oh. Hindi mo na ako makapag-enjoy. Sayang naman tong outfit ko. Minsan na nga lang ako magpa-sexy tapos may nakabuntot pa. Nagtatampong reklamo ni Isa. Napangiti naman si Kenzo at sa kabahagya at malambing na pinisilang pisngi niya. Yes, baby. Anito bago siya kinindatan at tinakawan ng halik sa pisngi. Otomatiko namang namilog ang mga mata ni Isa. Naiba ka din niya ang bibig sa gulat. Oh my God! Bakit mo ko hinalikan? Shh! Hindi pa tapos ang acting. Naandyan pa sila oh. Bulong niya at pasimpleng itinuro ang mga cameraman na kanina pa nakabuntot sa kanila. Nanlisik tuloy ang mga mata ni Isa sa kabinulungan ng binata. Sasapakin talaga kita pag alis nila. Aniya na ikinatawa ni Kenzo. Ilang ulit pa silang lumabas na dalawa. Unti-uting nagkaroon na rin ng ideya ang mga tao sa loob ng media sa relasyon nila na sapat na upang ibahagi nila ang kasal nila. Pilit nang umisi si Isa sa harap ng mga bisita. Kaliwat kanan ang bumabati sa kanila ng congratulations at i-enjoy ninyo ang unang gabi nyo. Sa tuwing nai-imagine ni Isa kung anong mangyayari mamaya ay ibig bumaliktad ng sikmura niya. Ang pinaniniwalaan niyang rapist, makakapuntos na naman mamaya. Ay, bakit ba kasi ako napunta sa sitwasyong to? Inis niyang bulong sa isip habang ang isang braso'y nakapulupot sa braso ng binata. Huwag mong sabihin sa gwapo kong to. Nagsisisi ka pa? Kumunot ang noo ni Isa. Ang talas naman ng tenga mo para marinig mo pa ang binulong ko sa isip ko. Rebat naman niya at maya-maya ay nilapitan sila ng isa sa mga ninang nila na hindi maipagkakaila na pinakamayaman sa lahat ng bisita. Sinabihan siya nito na kapag nabuntis siya sa loob ng 2 buwan, bibigyan niya ito ng 1,000,000 na pabuya. Literal na lalaglag ang panga ni Isa at ibig kumorteng pera ang mga mata. 1,000,000? Makulay na bulong niya sa sarili at tila biglang kinilig. Narinig naman yun ni Kenzo at agad na hinila ng bahagyang kamay ng asawa na nakahawak sa bisig niya. Doon lang bumalik sa katanyuan si Isa. Natawa naman ang ninang nila at upang maalis sa awkward moment na yon, peke siyang tumawa at saka na lamang nagmano. Maya-maya ay ang lola naman ni Kenzo ang lumapit sa kanila. Nakasakay ito sa wheelchair at tulak-tulak ng nurse nito. Katulad ng hiling ng ninang nila, anak din ang gusto nito. Gusto di umano nito na magkaroon ng apo kay Kenzo bago man lang ito pumanaw. Napangiwi tuloy si Isa. Bakit ba parang excited naman yata silang magkaanak ako? Aba, mahirap yatang umirin no? Patuloy lang silang ginigreet ng mga bisita. Nang abala na ang lahat sa pagkain, nakaupo na rin sila sa wakas. Muntik nang napingas yung bibig ko kakangiti ah. Reklamo ni Isa. Natawa si Kenzo. Ganyan talaga. Pinakasalan mo yata si King Kenzo Kawamoto. Mahangin at puno ng yabang naman na wika ni Kenzo. Inirapan naman siya ni Isa at nilantakan na ang masasarap na pagkaing nakahain. Pinanood naman siya ni Kenzo at hindi na lamang niya namalayan ang pagtawa. Bakit ba napakasaya ko sa tuwing kasama ka?
Imbes na magalit ako kay na mom and dad dahil pinakasal ako sa kagaya mo. Bakit parang natutuwa pa yata ako? Aniya sa isip at sinabayan na ang asawa sa pagkain nang may bakas ng matamis ng ngiti sa labi. Kinagabihan, nauna na si Isa na magtungo sa kwarto. Naligo siya at nagbihis ng pantulog. Ngunit sa paglabas niya sa banyo, naroon na si Kenzo sa kama at nakahiga. Abala sa pagtitipan nito sa telepono. Anong ginagawa mo rito? Di bang usapan natin kanina dun ka matutulog sa guest room? Bakit? Guess ba ako? Asawa mo ko. Alam mong mag-asawa, natutulog na magkasama, magkatabi. Wala namang masama dun ah. Anong wala? Excuse me lang ah. Ikaw pa rin ang rapist ko, okay? Hindi na para umisa ka pa. Labas na. Doon ka sa guest room. Pananaboy niya. Ngunit si Kenzo nagtulog-tulugan at humilik ng malakas sa kama. Nasapo ni Isa ang kanyang noo. Ay, kung hindi lang talaga nakakatakot sa guest room na yon, hindi ako dito matutulog. Aniya at masama ang loob na tinabihan ng asawa. Mabilis na lumipas sa maraming araw. Araw-araw din ang pagbabangayan nilang dalawa sa bahay. Kenzo, sinabi na yung tuwalya. Pagkatapos mong gamitin, isampay mo para matuyo. Hindi yung iiwanan mo na lang sa kama. Pati tuloy yung kama, basa na. Hiyaw ni Isa nang puntahan niyang asawa sa office nito sa bahay nila. Ngunit nang makita niyang abala ito at seryosong nagtitipa sa laptop nito, mabilis niyang itinikom ang bibig at saka na lamang lumabas. Gumawa na lamang siya ng kape at dinala ito sa asawa. Gumawa rin siya ng sandwich. Habang abala si Kenzo sa pagtatrabaho, niligpit naman ni Isa ang mga kalat nito sa office. Napapagod man siya pero sa tuwing nakikita niya kung gaano kaabala, kadeterminado at kaseryoso si Kenzo sa trabaho nito, napapatameme na lamang siya. Ngayon niya kasi unti-unting nakikilalang lalaki. Sa kabila ng pagiging buwisit at hambog nito, napakaseryoso pala nito pagdating sa pagtatrabaho, kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit lumago ng ganoon ang kanilang kumpanya. Isang araw, sinilip niya ito sa office nito. Naabutan niyang hinihilot ni Kenzo ang sentido na mag-isa. Tila stress ito at pagod na pagod na. Dahil hilig naman niyang magluto, ipinagluto niya ito ng masarap na ulam at merienda. Nang ayain niya itong kumain, tila nabuhayan si Kenzo. Wow, ang sarap naman nito, baby. Napangiwi si Isa. Baby mo mukha mo, matanda na kaya ako. Aniya at pinigilan ang mapangiti. Kahit na, ikaw pa rin ang napakaganda, napakabait at napakabungangera kong baby asawa. Aniya at hinila si Isa palapit sa kanya, kaya't napaupo ito sa hita niya. Hindi na iwasan ni Isang mapatitig sa mga mata nito. Sa mga mata na tila'y kinakausap siya. Ang mga mata na para bang palagi siyang tinatawag. Hindi ko alam kung bakit masaya ako na palagi kitang nakikita. Kahit na bungangera ka at palaging galit. Pakiramdam ko, mahal na kita, Isa. Maskuladong bulong nito bago unti-unting inilapit ang labi sa mga labi ni Isa. Hindi nakakilos ang babae. Para siyang sinemento at tila dinaluyan ng bulta-bultahing kuryente nang maramdaman niyang lumapat na ang labi ng asawa sa mga labi niya. Tila may kung anong malakas na kabog siyang naramdaman sa dibdib, na para bang ang halik na yon ay tinutunaw ang puso niya at hinihila siya para gumanti ng halik. Nang gabing yon, pinagsaluhan nila ang isang mainit na tagpo. Ngunit ang hindi maintindihan ni Isa, kung bakit parang gusto niya, na para bang okay lang sa kanya. Hindi kaya, nahuhulog na rin ako sa kanya? Bulong niya sa isip, sabay pikit at muling hinayaan ng asawa na gumalaw sa ibabaw niya. Kinabukasan, nagising si Isa na nakabalot lang sa puting kumot. Wala siyang katabi at nang tingnan ng sarili, hubad pa rin siya. Muling bumalik sa kanyang alaalang nangyari kagabi. Nakagat niya ang ibabang labi at naramdaman ng pag-init ng magkabila niyang pisngi. Ano ba yan? Nakakahiya! Pikit matang bulong niya at saka nagtago sa ilalim ng kumot. Maya-maya, narinig na lamang niya ang pagbukas ng pinto. Lalo siyang kinabahan dahil siguradong si Kenzo na yon.
Teka lang, huwag ka munang lalapit sa akin. Lumabas ka muna. Hindi ba ako nagbibihis? Okay lang, ako nang bahala. Anito, at nanlaki na lang ang mga mata ni Isa nang bigla nitong hilahin ng kumot na tumatabing sa buong katawan niya, dahilan upang lumantad yon sa asawa. Sumigaw siya ng malakas at mabilis na niyakap ang sarili. Tumawa naman ng malakas si Kenzo at saka pinaghahalikan ang mukha ni Isa. Lalong-lalo na ang labi nito na paboritong-paborito niya na ring halik-halikan. Ay, mainit na naman ako. Bulong niya at muling umibabaw sa asawa. Pinalo naman ni Isang asawa. Ano ba? Tirik na yung araw oh. Ano pa kay ko sa araw? Sa'yo lang naman umiikot ang mundo ko. Pambobola pa nito sa kapasya kinindatan. Namula naman ang buong mukha ni Isa. Ay, sige na nga. Mamayang gabi na lang ulit. Bibihisa na muna kita. Malambing na anito at agad kinuha mga damit ni Isa. Teka, ako na lang. Pigil pa niya kay Kenzo, ngunit hindi ito nagpapigil. Di ba ako nagtanggal nito kagabi? Dapat ako din ang magbabalik. Malokong sabi nito at nagpumilit na suotan siya ng damit. Huwag ka nang mahihiya. Nakita ko na yan lahat. Tsaka, akin lang yan ha. Ako lang dapat makakita niyan. Only for my eyes. Namula ang buong mukha ni Isa lalo na nang kindatan na naman siya ng asawa. Nahampas na naman tuloy niya ang balikat nito. Baliw? Tumawa ng malakas si Kenzo at nang matapos niyang bihisan ng asawa, pinugpog niya na naman ito ng halik bago inihapag sa bedside table ang inihanda niyang pagkain. Nagulat si Isa at natuwa. Ang paborito niyang nilagang baka nasa harapan na niya. Wow, Kenzo! Ikaw ang nagluto nito? Of course. Tinikman niyo ni Isa at halos pumalakpak ang mga kamay niya sa tuwa. Oh my God, Kenzo! Ang sarap! Marunong ka palang magluto. Oo naman. Ayoko kasi nang palaging bumibili ng ulam. Hindi ko naman yun alam paano nila niluto. Mas safe ko akong magluluto para alam kong malinis. Kaya unti-unti ako nag-aral. Nag-enroll pa ako sa culinary arts dati para lang matuto kasi wala akong balak mag-asawa o kumuha ng yaya. Perong ending, pinakasalan mo ko. Nakangiting tanong ni Isa. At least, poging asawa mo. Muling hirit ni Kenzo at saka hinalikan ng labi ni Isa. Hoy, ikaw nakakadami ka na. Masyado ka naman yatang sinuswerte at halik ka ng halik. Bakit? Masama bang halikan ng misis kong may tululaway pa sa gilid ng labi? Nanlaki ang mga mata ni Isa at agad kinapa ang gilid ng labi niya. Naramdaman niyang may magaspang kaya't agad siyang kumaripas ng takbo papunta sa banyo. Natawa naman ng malakas si Kenzo. Ang cute talaga. Bulong niya at saka bumuntong hininga na puno ng saya. Nagdasal din siya na puno ng pasasalamat sa itaas. Mabilis pang lumipas ang ilang buwan. Kahit na aso't pusa kung magbangayan, ay hindi pa rin mawawala ang mga pagkakataon na puno ng kulitan at pag-aasaran. Ano ka ba, Kenzo? May kiliti nga ako sa bewang. Tigil na. La, ano ba baby? Ayoko nga kasi nang tinatawag mo ako sa pangalan ko. Gusto ko babing tawag mo sa akin. Okay? Baby ang code name natin. Nakalimutan mo na ba? Ang awkward naman kasi ng baby. Ang tatanda natin tapos baby. Tatawagin mo akong baby o papagurin na naman kita sa kama. Nanlaki ang mga mata ni Isa. Agad niyang hinampas ang balikat ni Kenzo. Sira? Teka, ano ba yung naamoy ko? Ang baho naman. Ha? Yung bawang yun. Teka, haluin ko muna. Magigisa kasi ako ng ulam eh. Ha? Bawang? Tanong pa niya ngunit napatakbo na nang bigla'y bumaliktad na ang sikmura niya. Sumuka siya ng sumuka sa lababo. Nagpanik naman si Kenzo at inabutan siya ng tubig sa kahinagod ang likod nito. Nang may himasmasan ay nangihina ng nilingon ni Isa ang asawa. Okay ka lang ba? Tumango si Isa. Baby, what if bili mo ko ng pregnancy test kit? Naalala ko bigla, magdadalawang buwan na akong hindi dinadatnan. Tapos tuwing umaga, nagkakaroon ako ng morning sickness.
Ha? Ganun ba? Teka sandali, bibili na ako. Ang nito at mabilis tumakbo paalis ng bahay. Ngunit maya-maya ay bumalik din dahil nakalimutan pala nitong wallet niya. Maging ang nakasalang nito ayon at sunog na. Napailing ng ulo si Isa at saka na muna naupo para makapagpahinga. Ilang sandali lang ay dumating din kaagad si Kenzo at kaagad niyang ginamit ang binili nito. Mula sa naging resulta, sabay na napatalon sa tuwa ang mag-asawa. Oh my God, Kenzo! Buntis ako! Yes! Magiging tatay na ako. Nagbunga na rin ang pinaghirapan ko. Ang galing-galing ko talaga. Hiyaw pa nito at mabilis siyang hinampas ni Isa. Baliw? Kaagad na pina-check up ni Kenzo ang asawa. Malakas naman ang heartbeat ng bata at binigyan pa rin ito ng mga vitamins at gamot na pampakapit pa. Naging araw-araw na rin ang pagsusuka nito. Pabago-bago ng mood at kalaunan ay pagre-request ng kung ano-ano. Baby, gusto ko ng hamburger pero yung patty, gusto ko kanin na may asin. Tapos lagyan mo ng bagoong na may toyo. Pero ayoko na ikaw ang gagawa. Gusto ko yung nasa Jollibee. Tapos padamihan mo yung mayonnaise nila. Tapos hingan mo ko ng sauce ng fries. Tapos gusto ko yung Coke float nila. Pero merinda yung drinks. Tapos dapat yung ice cream sa ibabaw, kulay blue. Nalaglag ang panga ni Kenzo. Ano? Baby, walang ganun. Anong wala? Restaurant sila. Dapat meron sila ng kahit na ano. Sabihin mo na lang, buntis ako't naglilihi. Maintindihan ka nun? Mapilit na wika ni Isa. Nasapon na lang ni Kenzo ang noo. Diyos ko. Kaapon ang hiningi mo, orange na kulay red. Ngayon naman hamburger na kanin ng patty na may kung ano-anong sahog. Ay nako. Reklamo ni Kenzo, ngunit sa huli ay wala siyang nagawa. Bumili na lang muna siya ng toyo, bagoong, asin at saka naghanap ng ice cream na kulay blue. Pero wala siyang nakita kaya bumili na lang siya ng food color bago nagpunta sa Jollibee. Awkward niyang sinabi yung mga ibinili ng misis niya. Natatawa naman yung mga crew sa kanya at tinanggihan pa siya nito ngunit sa pakiusap niyang buntis ang asawa, natawa na lang yung manager na bakla at ito na mismong gumawa. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na rin ang manager para ipakita sa kanya ang ginawa nito base sa mga bili niya. Tiningnan niyo ni Kenzo at inamoy. Napangiwi siya ng muka. Ang sama. Bulong niya bago tiningnan ng crew at saka nahihiyang nagpasalamat at nagbayad. Pagdating sa bahay, excited si Isa sa dala ng asawa. Imbis na yakapin at salubungin ito ng halik, mas inuna niyang tiningnan ang dala nitong plastic. Agad na binuksan ni Isa ang hamburger pagkatapos ay kinagat. Sarap na sarap ito habang ang mukha naman ni Kenzo ay nakangiwit hindi na maipinta. Ang sarap-sarap! Tila bata na sabi pa nito. Nalunok na lang ni Kenzo ang sariling laway pagkatapos ay siya naman ang dumuwal sa lababo. Kadiri. Bulong sa sarili bago niya naramdaman ang pagyakap at paghalik ni Isa sa kanya sa labi. Nang malasahan niyang kinakain ito, mas lalong naduwal si Kenzo. Nagulat naman si Isa. Oh, baby, bakit? Ikaw naman bang naglilihi ngayon? Gusto mo ba nitong pagkain ko? Mabilis na tumanggi si Kenzo. Hindi, okay lang ako. Busog pa. Ay, ayoko baby. Tikman mo, please. Promise, masarap to. Gusto na lang maubusan ng hininga ni Kenzo. Sa tuwing lalanghap kasi siya ng hangin, yung kinakain ni Isang naaamoy niya at talagang bumabaliktad ang sikmura niya. Kakain pa kaya? Ayoko talaga baby. Para sa'yo talaga yan. Special yan kaya ubusin mo na. Hindi pa man natatapos ni Kenzo ang sinasabi. Mabilis nang nangilid ang mga luha ni Isa. Nakonsensya naman si Kenzo, kaya kahit labag na labag sa loob niya, pikit mata niyang kinain yon at sa bawat pagnguya niya, para siyang mahihimatay anumang oras. Oh, diba? Ang sarap! Masayang-masayang sabi ni Isa. Tumangutango naman si Kenzo kahit na nangingilid pa rin ang mga luha. Ang sarap nga. Ang sarap-sarap.
Labag sa loob niyang sabi, at nang tumalikod na ang asawa ay mabilis niyang niluwayon sa lababo saka nagmumog. Mabuti na lang at hindi yon napansin ni Isa. Na mga sumunod pang linggo ay nagpatuloy ang paglilihe ni Isa. Kung ano-anong nire-request nito sa kanya na hindi niya malaman kung saan hahagilapin, kaya't nang matapos ang lihi nito ay nakahinga na rin siya ng maluwag. Aniya sa isip, Sa wakas, natapos din ang pagdurusa. ngunit ang hindi niya alam, nagsisimula pa lang ang laban. Makalipas lamang kasi ang ilang buwan ay tuluyan ng naisilang ni Isa ang kanilang anak. Isa yung napakalusog at napaka-cute na baby boy. Pero dahil tumataas nga noon ang presyon ng asawa, napilitan itong sumailalim sa cesarean. Dahilan na ngayon ay hirap na hirap si Isa. Dahil sariwa pa ang sugat, hindi niya maasikaso ng maayos ang anak. Dahil doon, nag-file ng leave si Kenzo at pinahalili muna ang ama sa pagmamanage ng kumpanya habang nagpapagaling ang asawa at inaasikaso niya ang anak. Dahil lalaki yon, may mga pagkakataon na papalitan niya ito ng diaper. Sakto namang iihing anak. Mistula tuloy, fountain ng tubig na inilalabas nito. Maski pagpapasuot ng diaper ay nire-research pa niya sa YouTube o tinatawagan ng ina kung paano dahil si Isa maya't maya ay natutulog dahil sa sobrang pangihina. Tae doon, ihi dito. Maya't maya, pati gatas. Kay inom lang, iiyak na naman ang bata. Ni minsan ay hindi siya napuyat ng sobra sa pagtatrabaho. Ngayon pa lang, at dahil yon sa isang napakaliit na tao. Ay, kung alam ko lang na ganito pala kahirap magkaanak. Sana hindi mo na pala kami gumawa. Reklamo pa niya sa isip habang umiiyak ang bata at nagtitimpla siya ng gatas. Samantala'y nagising naman si Isa. Natatawa siya habang pinanonood ang asawa. Ano, gusto mo pa ng isa? O kambal? Tanong niya rito na agad ikinasama ng muka. Ayoko na. Maktol niya. Tumawa naman ng malakas si Isa. Lumipas ang mahigit 3 buwan, masaya sila bilang isang pamilya kahit palagi silang nag-aaway ni Kenzo sa mga maliliit na bagay. Pero isang araw, nagulat na lang si Isa sa text message na nabasa niya sa cellphone ni Kenzo noong naliligo ito. May tumatawag dito ng babe at inaaya na magmotel. Sa galit ni Isa, sinugod niya ang asawa sa banyo. Hindi naman kasi nito hilig mag-lock ng pinto. Pinaghampas niya ito ng walis na hawak niya at saka pinalayas ng bahay kahit na nakatapis lang ito ng tuwalya at puro bula pang ulo. Lahat ng mga damit ni Kenzo itinapon ni Isa sa kanya sa labas ng bahay nila. Teka lang naman, baby. Ano bang sinasabi mo? Patapusin mo muna ako ng maligo. Maawa ka na. Wala naman akong babae eh. Pagmamakaawa pa ni Kenzo. Ang mga kapitbahay nila, sinimulan na rin silang pagtinginan. Walang niya ka? Wala akong pakialam sa'yo! Babaero! Hiyaw ni Isa bago padabog na isinara ang pinto. Sumigaw naman ng sumigaw si Kenzo at pilit niya kinakatok ang pinto nila. Sa inis, agad niyang tiningnan ng cellphone na ibinato sa kanya ni Isa kanina. Nang basahin ni Kenzo ang text message, nagulat nga siya sa nabasa. Pero mas nagulat siya nang malaman niyang sekretarya niya yon. Sabay text pa ulit sa kanya na na-wrong send lang daw ito. Nalinti ka na. Agad niyang tinawagan ng sekretary pagkatapos ay sinigawan sa galit niya at kaagad na sinisante. Magsasalita pa sana ng sekretary niya ngunit pinatayan na niya ito ng telepono. Buisit na buhay to. Reklamo niya at isa-isang dinampot ang mga damit niya. Dahil ayaw pakinggan ni isang lalaki sa mga eksplanasyon nito, napilitan si Kenzo na magkondo muna habang sinusuyo pa rin ang asawa. Umabot siya roon ng 3 linggo bago niya napaamo si Isa. Dahil marupok din ang babae at dahil miss na niya ang asawa, muling may nangyari sa kanila pero binilinan niya si Kenzo na wag siyang bubuntisin kasi 4 na buwan pa lang ang anak nila. Pero dahil makulit si Kenzo at gusto ng basketball team, kahit na hirap siyang mag-alaga ng anak, binuntis niya pa rin ito upang makaganti na rin kay Isa. Ang mali niya lang, binuntis niya ito kahit kakasesaryan lang nito. Makalipas ang 2 buwan, nalaman ni Isa na buntis siya.
Sa galit niya kay Kenzo, hinabol niya ito ng wali sa loob ng bahay nila at ang anak naman nilang 6 na buwang gulang pa lang humahagikgik sa tawa. Mabilis na lumipas ang 20 taon. Ang anak nilang dalawa ay umabot na sa 12 at talagang napakagulo na ng bahay nila. Swerte pa ni Kenzo kasi di sila nabiyayaan ng anak na babae. Puro lalaki lahat. Sa huling iri ni Isa, pinagmumura na niya si Kenzo dahil, aniya, kumpleto ng basketball team nito at magpapaliga na siya. Tawa naman ng tawang mga doktor at tuwang-tuwa naman si Kenzo. Gayunpaman, hindi ni minsan nagkulang si Kenzo sa asawa at mga anak. Mas lalo niyang sinipagan ng pagtatrabaho para mabigyan ng masagana at pantay-pantay na buhay ang mga anak at asawa. Nagpatayo na rin siya ng napakalaking basketball court sa likod bahay nila at doon madalas nakikipaglaro sa mga anak. Si Isa naman, hindi alam kung matatawa ba o maiinis sa asawa. I love you so much, baby. Kahit na 100 ng mga anak natin, ikaw pa rin ang original one and only baby ko. Pambobola ni Kenzo bago pinugpog ng halik ang asawa. Masama naman ang mukha ni Isa nang tingnan nito. For your information, bago mo ko landiin na naman, ligati na ako, okay? Kumpleto ng team mo kaya lubay-lubayan mo na ako. Pagbibiro niya sa mataray na paraan na ikinatawa ni Kenzo. Yes, baby. I love you. I love you too. Isang malalim at punong-puno ng pagmamahal na halik ang pinagsaluhan nilang dalawa. Nahuli pa sila ng 2 nilang anak kaya tinokso sila ng mga ito bago sila naghabulan. Natatawa tuloy si Isa. Kahit naman wala sa loob niyang mga anak ng 100, masayang-masaya pa rin ang puso niya. Masaya siyang makita na maligayang asawa niya at lumalaking malulusog, bibo at masayahin ang mga anak nila. Gayunpaman, masaya siya. Masaya siyang mapanindigan ang pagiging mabuting asawa at ina sa mga anak niya. Nakatayo sa gilid ng kalsada si Isa at panay